Hello guys, good morning. Dito kami ngayon sa telco room. May fiber cut po kami ngayon. Ito kami ngayon. Ayan, nagtutrobol po kami ngayon ng fiber. Ayan, kung yan guys, mga pansin nyo po, putol po yung fiber. Ayan. Kaya wala po siyang signal doon sa unit. Paano nga po ba i-trouble itong fiber? So ayan. Kailangan po kasi natin, pag nag-trouble po tayo, kailangan po natin ng pang-mechanical. So, ayan. Ayun nga guys pala. Hindi ko na po na video. Ayan, pinutol na po yun ng aking partner yung dulo ng fiber. Kung saan, ayan, kailangan nating mahaba-haba po yun. Kasi di ba kanina napansin nyo po, maiksi po yung fiber. Ibig sabihin putol po yun. Ayan. Bali, yan, ginagawa na po pala yan ng partner ko. Ayan. Kailangan lang po natin ng pang-putol at pang-splice. Ayan po, kailangan po natin ito pang-mechanical po ang tawag natin dito sa mga unit na ganito. Nagamit natin po for fiber. Kasi guys, alam niyo po ba, napakasilang po ng fiber na dito. Ayan. Ando na ba yung subscriber? Kasi ang fiber pong ito, kasing laki lang po ng hibla ng ating mga buhok. Ayan, fiberglass po ito mga guys. Ayan. Kaya masuksing pag-iingat po ang kailangan natin dito. So ayan nga po guys, kailangan natin ng level. Kailangan po level po yung pagputol niyan. Ayan. At ayan na nga po guys, ayan, kailangan din po natin ito ng machine. Ito po yung tinatawag natin ng mechanical machine. Ayan, pamputol po siya ng fiber. Ayan. So ayan nga po guys, naputol na po natin yung fiber. Ayan. Kailangan rin po natin linisan ang dulo na itong fiber. At huwag po natin hawakan yung dulo ng fiber kasi once na nakatusok po yan sa ating kamay, ay delikado po yan. So kailangan po natin yan ng ng alcohol at ng tissue. Habang ginagawa po nga ng partner ko yan, ayan, ako naman ay kunting inuusisa yung aking mga gamit kung ano po ba mga kailangan natin gawin. Ayan. At ayan na nga guys, kung ano yung aking partner ng connector. Ayan, kasi yung dating connector kasi nyo guys, hindi na natin pwedeng gamitin yun. Kasi nga po, yung dulo ng fiber na nabali ay nandoon po yun sa dating connector. So hindi po natin yung pwedeng gamitin kasi hindi natin yung may papasok yung fiber. Kasi babarahan po siya. Kaya bagong connector na po gamitin. So ayan nga guys, pinasok na po ng ating partner. Ayan. At medyo, ayan, nanginginig pa nga ang kamay ng aking partner diyan kasi pasmado daw yung kanyang kamay. Hindi pakita eh. At nahihirapan po nga po ipasok kasi nga po, napakaliit po kasi at napakasilang po nitong fiber. So, ayan. Kailangan po natin gamitan ng flashlight para po makita yung pinaka-center po ng connector. Ayan. So, ayan na nga. Ginamitan na po natin ng fiber ay ng flashlight. So, ayan. At marandaan po natin ipapasok yan ng aking partner. Ayan. Pag naipasok po natin yan guys, kailangan po hindi po yan straight ang pagpasok po ng fiber na yan. Kailangan po siya ay nakabend po ng yan, nakabend po siya, hindi po siya straight. Yan. Kung napansin nyo guys, ayun, bend po siya, parang letter C yan. Saka po ilalak na po natin yan. Yan. Pagkatapos po natin ilak yan, yan. At syempre, yan, kailangan na natin siyang i-connect kung saan siyang port nakakonect. So ayan guys. Kaya ito kailangan guys sa fiber na to ay wag natin ibebend ng 70 degrees kasi pag nabali po yan, yan automatic wala na po yan signal. Check mo nga. At ayun na nga guys, ayan naman ako, ayan, sinukatan ko na yung fiber natin.
Nakita nyo, negative 17.73. Dapat dyan lang po ang signal natin, wag po tayong umabot ng 20. Kasi pag umabot ng 20, wala na pong signal dyan. So ayan, naisagpa ko na po yung dulo ng fiber at ayan, ang umiilaw na po siya ng green. At siyempre kailangan natin i-double check itong connector. Ayan, kailangan po sagad na sagad po sila. At ayan na nga guys, na sarado ko na yung fiber at inaantay na lang po natin na ma-activate itong modem. So ayun lang guys, maraming salamat. Thank you po.